Okey na po, coordinate.
Good evening everyone. Welcome Evening. po sa ating gawain ngayong gabi, ang Power of Prayer. So, wini-welcome po natin ang ating mga kasama dito sa ating um, Zoom meeting. Kuya Larry, Yes. Kuya Bong, Kuya Noni, sila po ang ating mga tagapanguna sa pananalangin at ang ating, of course, ang ating tech team, ang Ate Amor, Ate Mai. Salamat po sa buhay niyo. Of course, kasama din natin ngayong gabi ang ating senior pastor, ah, Pastor Glenn Cruz, at ang ating program director, Ate Cherie. So, welcome din po sa mga kasama natin online, ang ating online worshiper sa iba't ibang bahagi po ng daigdig, no? At syempre sa Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po sa ating gawain ngayong gabi. Patuloy din po natin itong i-like at i-share din po sa ating mga, kung may mga GCs po tayo, pwede na po nating ibahagi ang ating gawain, maging sa online, sa FB. At patuloy din nating i-send yung ating mga prayer requests, praise items, no, para mamaya ay maipanalangin natin, sama-sama nating maipanalangin yung ating mga idudulog ngayong gabi sa ating buhay na Diyos. And then, tayo po ngayon ay inutusan, or tayo po ngayon ang tagapanguna ng POP, ang Men on Fire. So, And I'm ito fine. po, nagkaroon kami ng gawain. So, nag-iimbita na rin namin yung aming Men on Fire every last Tuesday of the month. So, may ano na tayo. Last Tuesday of the month, Men on Fire, 7 p.m. po iyon. So, kagabi po, nagganon po kami ng gawain. At marami pong napagpala. Kaya nga, ngayong gabi, ay patuloy tayong mananalangin sa Panginoon. Pero bago tayo mag-start, may tatanong lang ako sa ating mga kasama ngayong gabi. Unahin ko na si Kuya Bong Salas. Kuya Bong, Po, bukod sa pananalangin, ano po kaya ang pwede mong maitulong para po sa paghihil ng ating bansa? Kasi nga, kung ating pong mababasa or babalitaan sa mga iba't ibang platforms o even sa mga newspaper, ay medyo magulo ang ating bansa. So, bilang mga Kristiyano, number one natin is pananalangin. Pero ikaw po, personally, ano po yung pwede mo pang magawa para sa bayan? okay. Ah, ang panalangin ang pinaka-powerful nating magagawa. And secondly, ah, sa mga nangyayari sa paligid, una, obserbahan po natin kung ano po ang mga tunay na nangyayari kasi minsan marami pong mga fake news, di po ba? So, isipin po natin kung tama po o totoo itong mga balita na ito. Ngayon, sa mga totoo naman, bukod sa ipagdarasal po natin sila, mag-share po tayo sa kanila ng mga, kung kaya nating tumulong po tayo personally. Ngayon, katulad sa nangyayari sa mga eskwelahan, yung mga kabataan na medyo naliligaw ng landas dahil sa mga online games. So, panalangin ko rin sa government, makontrol nila ito. Dito ba? Ngayon, sa mga lugar naman na saan may mga gulo, ipag-pray natin na yung mga authority natin ay kumilos. At nang masugpo po itong mga nangyayaring hindi maganda sa lugar nila. Yun lang po. Amen. Thank you so much, Kuya Bong, sa iyong napakagandang tulong or magagawa para sa ating personal na magagawa para sa ating bayan. Of course, next to na si Kuya Noni. Ano po ba kaya, kahit isa lang po, kasi maraming nabanggit ang Kuya Bong, pero kahit isa lang, sige po, na pwede nating maiambag. Okay, good evening muna, no? Good evening, Mr. Vincent, tsaka sa lahat ng
nanonood dito sa ating broadcast, ano? Siguro ang pinaka-issue ngayon, mainit na issue ngayon is about politics eh. So, kung wala naman tayong mabuting ma-comment, lalo na sa mga social media, no? Magkalat sa social media. Minsan, maiinis ka. Yung mga nababasa mo o yung mga naririnig yung sinasabi, nakakainis talaga. Pero pigilan natin yung sarili natin na huwag na tayong mag-comment. Huwag na tayong makisawsaw pa na magiging dahilan parang makikiudyok pa tayo na gumawa ng hindi maganda. Anyway, yung hinahanap naman talaga natin yung justice eh. Hindi naman makakawala sa Diyos yan eh. Hindi man Amen. natin makamit sa mundong ito yung justice. Sa Lord, hindi makakalusot yan. Kaya, hayaan na lang natin. Baga, ang talagang best na magagawa talaga lang natin is pag-pray. Yes. Yes. Thank you po kay Noni, no? Sige, bilang Kristiyano, huwag na tayong makigulo or refrain from negative comments. Okay, Kuya Larry, ano po ba pwede mong maiambag personally sa ating bansa tungo sa sa pag-heal or sa pagbuti ng ating bansa? Siguro ang may contribute ko lang yung bang makasunod sa utos ng gobyerno, sa batas ng gobyerno. Halimbawa, huwag tayong lalapit sa pixel. Kasi pagka may pixel, walang resibo yun eh. Parang nagnanakaw tayo sa gobyerno eh. Sa batas trapiko, kailangan sumunod din tayo sa batas trapiko. Dahil pagka nagkaroon ng aksidente, nagkakaroon ng traffic. At pag nagkaroon ng traffic, siyempre, nadidelay yung ekonomiya. Imbis na nakapasok yung mga empleyado, naiipit sa traffic. Kailangan sumunod tayo sa batas trapiko, sa batas ng gobyerno para magkaroon tayo ng disiplina sa isa't isa. Disiplina ang kailangan sa ikaunlad ng ating bayan. Amen. Very well said, Kuya Larry. Aray ko. Aray ko. Larry, tusunod na po ako sa batas trapiko. Anyway, napakagandang halimbawa. Hindi, personal yun, no? Talagang simulan natin sa sarili natin yung disiplina kasi yun ang kulang sa bansa. So, kung di natin kayang kontrolin yung iba, si Lord ang bahala sa kanila pero tayo. Kaya sabi ni Kuya Larry, napakagandang ambag sa lipunan. Ako, kukontrolin ko yung aking sarili sa sa bilang individual, no? Yan. So, para pangunahan tayo sa opening prayer, pero bago mag-opening prayer ang ating senior pastor, ay hingan din natin siya ano pa yung pwedeng maiambag ng ating senior pastor sa ating bansa. Sige ba, Pastor Glenn? Parang nasabi nyo ng lahat eh. Bawal nang ulitin. Pero ang isang bilang church, bilang tayo, bilang ako, bilang Christian, ang pinakamalaking ambag siguro natin ay ipahayag yung mabuting balita. Kasi ang pagbabago hindi nakukuha sa pagbabago ng gobyerno o ng pagpapalit ng liderato. Ang pagbabago sa isang bansa ay nagsisimula sa isang individual na binago ng Panginoon. Pagka ang tao ay nakakilala sa Panginoong Hesus, yun ang nagsisimula ng pagbabago. So katulad nga ng wildfire, katulad ng siga, ang isang posporo ay nakakasunog ng isang bundok o isang lugar. Ganon din tayo sa isang tao ay nakapagkakalat ng pagbabago sa pamamagitan ng example of course, pero unang-una ang pagkakilala sa Panginoong Hesus. Kaya balik, men on fire. Yeah. Amen. Thank you po. Okay. Manalangin tayo. Yes. Aming Panginoon, kami po ay dumudulog sa iyo. Kinikilala po namin again na ang pagbabago ng aming bansa ay nagsisimula sa iyo. Ikaw ang nangako sa iyong salita na ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isang bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na. Ganun din po ang aming bansa kung ito'y mapupuno ng mga taong nakakakilala sa iyo, magiging tiyak ang pagbabago.
Kaya nga po, Panginoon, sa aming pagkakataon na to na kami ay dumudulog sa iyo sa panalangin, tulungan mo po kami na ang aming puso ay mga pusong binago na punong-puno ng pananalig sa iyo upang ang anumang aming hilingin ayon sa kalooban mo at ayon sa karakter at kosa mo, Panginoon, sa aming buhay, ito po ay inaasahan naming matutupad mo o tutugunin mo, aming Panginoon. Salamat po, nakakatagpuin mo po ang bawat isa sa amin sa lahat po ng aming paglilingkod ng gagawin ngayon, ang pananalangin, ang pakikinig ng salita mo, ang pagsamba, hanggang matapos po ang programa na to, Panginoon. Dalangin namin na makasama namin ang aming mga kapatiran at ganun din kami, makafocus kami sa iyo at higit sa lahat, ang banal na Espiritu mo ang magtuturo sa aming manalangin. Maraming salamat, aming Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Thank you so much ulit, Pastor Glenn, sa opening prayer natin. Sabi doon sa Awit, chapter 34, verse 1. Awit 34, verse 1. Sa lahat ng pagkakataon, si Yahweh ay aking pupurihin. Pagpupuri ko sa Kanya ay hindi ko papatigilin. Hallelujah. So, tayo po ay sama-sama magpuri sa Panginoon sa oras na to. Sabi po sa Salmo 66, 2-4, umawit kayo ng mga papuri para sa Kanya. Parangalan ninyo siya sa pamamagitan ng inyong mga awit. Sabihin ninyo sa Kanya, O Diyos, kahanga-hanga ang inyong mga gawa. Dahil sa inyong dakilang kapangyarihan, luluhod ang inyong mga gawa. Dahil sa inyong dakilang kapangyarihan, ang lahat ng mga tao sa buong mundo ay sasamba sa inyo na may awit ng papuri. Patuloy po nating purihin ang Panginoon. Hallelujah. Kung mayroon lamang akong 1,000 buhay, hindi pagkakait sa'yo ibibigay. Gayon pa man sa'king nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka ng walang
Amen. God is good. Eh, Hindi nga, na ang pag-ibig ng Panginoon ay napakabuti sa bawat isa sa atin. At sabi po sa Philippians 4:6, do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be known to God. Prayer focus po natin ngayong gabi ay about sa ating prayer 7 days prayer and fasting. Kaya Noni, Okay, tayo po ay sama-samang mananalangin para sa ating prayer focus dito sa ating nalalapit na 7-day worship, prayer and fasting. Nakasulat po yung ating prayer focus. Ating pong pasalamatan ng ating Panginoon sa kanyang patnubay, biyaya, doon sa pagkahanda. At doon din po sa mga bawat lingkod mo na tumugon sa kanyang tawag upang maglingkod, manguna dito sa gawain ito. Hinihiling din namin, Panginoon, yung pangunguna mo sa buong gawain. Dalahin ko, Lord, na maranasan ng bawat isa ang iyong presensya at lalo pa pong lumalim ang aming pananampalataya sa pakikiisa dito sa aming prayer and fasting. Dinadalangin namin ang bawat isa na makaranas ng tunay na pagbabago at mas maging masunurin sa iyo, O Diyos. Naway magpatuloy po kaming lumakad sa iyong liwanag at kalooban, hindi lamang sa panahon ng pag-aayuno, kundi sa pang-araw-araw na buhay. Salamat, Panginoon, at alam po namin na ikaw po ang kikilos, ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, ay kikilos po sa aming mga buhay, sa aming mga puso. Pilihin ka, Panginoon, ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. so sa pangalawa po nating prayer focus ngayong gabi, Kuya Bong, Okay. Ang pangalawa pong prayer focus natin ay Filipinos and our government. Lord, inihiling namin sa iyo na hindi malihis ng mga balita o usapin na nagdudulot ng ingay o dibisyon ang mamamayang Pilipino. Pagkalooban mo po kami ng karunungan na makita ang katotohanan. Lord, ilayo nawa niyo kami sa galit, pagkadismaya at pagbibitaw ng mga salitang nakakasakit, lalo na sa social media. Sa halip, Lord, tutugon kami sa pamamagitan ng panalangin, pananampalataya at pagkukumbaba sa harap ninyo, aming Panginoon. Pinapanalangin po namin ang katotohanan, katwiran sa bawat sangay ng ating pamahalaan. In Jesus' name, Amen. Amen. Thank you so much, Kuya Noni and Kuya Bong sa pangunguna sa ating mga prayer focus. Sa ngayon po ay makakarinig tayo ng mensahe ng Panginoon na dadalhin sa atin ng isa sa kanyang lingkod. Kilala ko po siya bilang isang guro. Siya po ay part ng Sunday School. Siya din po ang isa sa membro ng Baras Church Planting Team. At ginagamit po ang Ate Mirna sa mga individual doon sa Baras. So, tanggapin po natin siya rin din po ay isa sa mga Messiah Choir. Tanggapin po natin sa ating kalagitnaan ang Ate Mirna Valdivia. God bless po, Ate Mirna. Isang mapagpalang gabi po sa unang gabi ng prayer power sa buwan ng Hulyo. Purihin ang Diyos. Ang akin pong topic ngayon ay ang promise of healing.
Sa pasimula ay nilikha ng Diyos ang mundo na malinis, mabuti at perpekto. Subalit nang magkasala sina Eva at Adan, nawalay sa Diyos, nagsimula na ang pagkasira ng mundo. At bunga nito ay nagkaroon ng pagkakasakit ng tao at ng kapaligiran. Sadyang mahal ng Diyos ang kanyang mga nilikha at anuman ang mangyari, siya lamang ang may kapangyarihan na magpagaling. Ayon sa Exodo 15:26, sinabi niya, "Ako si Yahweh ang inyong manggagamot. God is our healer." Ano nga ba ang healing na ipinangako ng Diyos? Ang kahulugan ng healing ay ang pagpapanauli ng pisikal, emotional, o wholeness, kabuuan, upang maayos na mabuhay ang tao. O ang pagtanggal ng sakit at pagdurusa at sanhi nito, pagbabalik ng kalusugan at lakas, gaya ng pangako niya doon sa Jeremiah 30:17, sa panahon ng karamdaman, sa Diyos una tayong magpapacheck up at anumang sakit ay gagawin niya at pagagalingin niya tayo. Meron pong dalawang katotohanan tungkol sa pagpagaling ng ating Panginoon. Ang una, God desires to heal us. Nais niyang tayo ay pagalingin. Ang sabi niya doon sa Awit 103:3, anumang sakit ay gagamutin niya. At sa New Testament naman, sa Mateo 9:35, pinagaling ni Jesus ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Kalooban ng Diyos na tayo ay pagalingin sa lahat ng ating karamdaman. Ang pangalawa ay ang tungkol sa kanyang sovereignty. God heals according to His sovereign will. Yung pong kagalingan na kaloob ng Diyos ay laging ayon sa kanyang kataas-taasang kapangyarihan at kalooban. Wala nang higit pa sa supremacy ng ating Diyos. Ang magpagaling ay kalooban niya at ito ay natutupad ayon sa kanyang malawak na plano sa tao. May garantiya ang kagalingan sa pamagitan ng sakripisyo ni Jesus, gaya ng nasaad sa Isaiah 53:5, tayo ay gumaling sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Tunay na makapangyarihan ang pangalan ni Jesus. Amen. Habang naghihintay tayo sa pagbabalik niya ni Jesus, ginagamit ng Diyos ang panahon ng karamdaman upang tayo ay makaranas ng kanyang kapangyarihan, mapalakas at mahubog ang ating pagkatao upang maging handa sa mga pagpapala na kanyang inihanda doon sa kalangitan. At sa huli ay maluwalhati ang dakila niyang pangalan. Nais mo bang matanggap o angkinin ang mga pangako ng kagalingan? Ano ang nais ng Diyos na ating gawin? Basahin po natin ang Santiago 5:14-15. Ganito po ang sinabi, may sakit ba ang sino man sa inyo? Ipatawag ninyo ang matatandang pinuno ng iglesia upang ipanalangin siya at pahiran ng langis sa pangalan ng Panginoon. Pagagalingin ng Diyos ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya, palalakasin siyang muli ng Panginoon at kung siya'y nagkasala, patatawarin siya sa kanyang mga kasalanan. Tanggapin at pasalamatan natin ng Diyos sa lahat ng kagalingan na ating naranasan noon, ngayon at sa hinaharap. Walang imposible. Manampalataya tayo ng lubos sa Panginoong Hesus at sa kapangyarihan ng Kanyang Espiritu Santo. Amen. Tayo po ay manalangin, dakilang Diyos, Ikaw na aming manggagamot, nangako ng marami para sa kagalingan ng aming mga karamdaman. Ngayon pong gabi ay tinataas po namin sa iyo ang lahat ng mga may karamdaman, ang lahat ng mayroong pagkasira, ang lahat ng mayroong kahirapan. Ikaw po, O Diyos, sa pangalan ni Jesus, ang magbigay ng kagalingan sa lahat ng ito. Pinupuri ka namin, Panginoon, at pinasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen.
Amen. Thank you so much po, Teacher Mirna. So, tunay nga, no, ang dahilan ng lahat ng mga karamdaman ay kasalanan. So, ang paanyaya sa atin ng Panginoon, talikuran ang kasalanan at patuloy na lumapit sa Kanya upang tayo makaranas ng totoong kagalingan. Sabi po doon sa 1 Thessalonians 5:16 to 18, Rejoice always, pray without ceasing, give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Sa pangungunahan po tayo ng ating mga prayer lead sa ating pananalangin. Kuya Bong, Kuya Noni, at Kuya Larry, God bless po. Okay. Samahan niyo po kami at dudulog po tayo sa ating Diyos na buhay. Diyos na pagmahal. Mahal na mahal tayo. Diyos na mahabagin at Diyos na nagpapala sa lahat ng pangangailangan natin. Bago po yan, hayaan yung basahin ko muna itong verse Hebrews 4:16. Sabi dito, let us then approach the throne of grace with confidence, so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. Buhay ang salita ng Diyos, kaya maaari natin itong panghawakan. Ngayong gabi, samahan niyo po kami sa pananalangin para kay Ate Nelia Candelaria. Lord, we pray para kay Minette, Ate Nilda, and Tony, right, as they undergo chemo and dialysis. Lord, ikaw po ang Diyos na nagpapagaling. Pinataas po namin sa iyo si Minette, si Ate Nilda, at si Tony. Dalahin ko, Lord, pagpalang kamay mo po ang mabuto sa kanila at yung kagalingan sa pangalan ng Diyos. And then yung request ni Ate Beatrice, pasasalamat. Thank you, Lord, for the assurance and answered prayers, for sustaining them, Kuya Buddy, at sa kanya, in their old age, with strength, good health, and wisdom, and be able to serve, care, and love the people you've been sent to their lives. Salamat, Panginoon, dahil patuloy po silang ginagamit, si Kuya Buddy at si Ate Beatrice, sa pag-abot at pag-care sa mga tao na kanila pong nakahalubilo. Pero then, prayer para kay Mary Ann Cruz. I praise and thank God kahit masakit ang kamay niya at likod, ay natapos niya ang mga lessons niya. Salamat, Panginoon, sa pagtulong mo sa kanya. And then, yung continuous guidance sa kanyang studies at ganun din sa kanyang mga lessons that will know more in mind and heart and all the good works of our Lord in them. Lord, salamat po dahil alam po namin na ikaw ang gumagabay, ikaw ang nagbibigay ng katalinuhan, tiyaga at pagsama, Panginoon, dito sa pag-aaral ni Mary Ann. Purihin ka, Panginoon. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Lord, nilalapit ko po sa inyo si May Rivera de la Sena, Lord. Papasalamat po siya sa mga answered prayers. Nananalangin po siya sa deliverance, sa sakit ng buong sambahayan nila, Lord God. Kaya din po niya ang provision sa kanilang daily needs, sa mga bills, at ang pag-aaral ng 3 nilang anak, O Lord God. Nilalapit din po ni Ma yung projects na nakalaan kay Neri at magkaroon po ng bagong premium clients sa online writing. Dalangin po rin ni Ma na magkaroon po sila ng malakas na pananampalataya
at pagtitiwala kay Lord para sa kanyang buong pamilya. Nilalapit din po si Tita Beth Candelaria, Lord, sa kanyang panalangin dahil sa pagpapala ng Panginoon sa kanilang pamilya. Nagpapasalamat po siya sa iyo, Panginoon. In Jesus' name, Amen. Diyos naman banal na makapangyarihan sa lahat, sa oras na ito, Panginoon, samahan niyo po kami, Panginoon, at gabayan sa aming mga pananalangin, Panginoon. Si Jackie Luz Alameda, Panginoon, ay nagpapasalamat sa lahat ng kasagutan sa kanyang panalangin. At inadalangin po namin, Panginoon, ang aming bansa, mga biktima ng lindol, ang mga malubhang karamdaman. Loobin po, Lord, ang kagalingan sa lahat ng mga naging biktima ng lindol. At gabayan niyo po at protektahan po sa araw-araw, financial provision sa lahat po ng mga kinakapos, Panginoon, sa buhay. Praying for her mother-in-law, Prosepina Diga, kanyang ma'am na si Lilia Tabago, kalakasan po ng pangangatawan at pag-iingat po, Panginoon, kay Prosepina Diga, sa kanyang ma'am, sa kay Lilia Tabago. Gabayan niyo po sila, Panginoon, sa kanilang pang-araw-araw na gawain sa kanilang tahanan. At gabayan niyo po at protektahan ang kanyang anak na si Julian Salameda at si Lina Paghilingan. Praying nawa ay magnormal yung blood sugar niya, pati triglycerides at anemia. Lord, tanggapin niyo po, Panginoon, ang kanilang sasalamat sa kanilang buhay, Panginoon, at yung pong kagalingan, Panginoon, ang hindi nila, Panginoon, ipagkakaloob niyo po, Panginoon, ang lahat ng kanilang kahilingan at ang kanilang pasasalamat, Panginoon. In Jesus we pray. Amen. Amen. Panginoon, muli po, nilalapit namin sa iyo itong prayer request ni Ate Beatrice. Pasasalamat. Thank you, Father God, for ministering sa kanyang relatives, sina Nick Rocaberte, Elenita Silvestre Rocaberte, Ludi Silvestre Arroyo, Manny Arroyo, Nonoy Villaor, Helen Villaor, Paul Harris Belinda, Bel Harris, Luz Rigor, Reginald Rigor Javier, Victor Rigor Javier, Lilia Garcia, Noel Reaca, at Sel Raka, who are also like me, are already standing on queue for our appointment with you. Thank you for using us for your purpose, for glory, in Jesus' name. Amen. Salamat, Lord, dahil alam ko po na ikaw po ang nag-ministry sa mga taong ito. Sinasamahan mo si Ate Beth sa kanilang ministry para sa pag-abot at patuloy na pagpapalakas ng pananampalataya sa mga taong ito. Ganun din yung prayer request ni Telly Abeliore. Thank you, Lord, sa bawat biyaya, maliit man o malaki. Salamat, Lord, dahil sa buhay ni Kelly na kinikilala niya na ikaw ang source, ikaw ang nagpo-provide ng lahat. Maraming pagsubok pero alam niya, nakasama ka niya at sa bawat tama at mali niyang ginagawa, ikaw rin po ang nakakakita. Gabayan mo po siya sa araw-araw. Lord, ikaw po ang kumilos, patuloy na magtumabay sa buhay ni Kelly Pabeliore. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Lord, nilalapit ko po sa inyo si Robbie Millanes Caballero. Nagpapasalamat po siya, Lord, sa matagumpay at masayang debut ni Alexa. Nagpapasalamat din po siya sa provision,
magandang panahon sa ligtas na biyahe ng Caballero family sa pagpunta ng Batangas at pag-uwi sa Taytay. Pasalamat din po siya sa lahat ng taong binigay sa kanila upang sila ay matulungan. Nilalapit ko rin po si Mary Ann Cruz. Panalangin po niya ang patuloy na kagalingan sa kanyang nararanasang seizures at vertigo. Panalangin po rin niya ang kagalingan ng kanyang mama Karing. Bigyan niyo po siya ng kalakasan na kagaya ng ibinibigay niyo po kay Marian. Panginoon, nilalapit po namin ang mga panalangin ito ng pasasalamat at kagalingan po na ng mga sakit na kanila pong nararamdaman. Salamat po, Lord. In Jesus' name, Amen. Diyos naman banal na makapangyarihan sa lahat, bigyan niyo po, Panginoon, ang dalangin ni Arlie De Leon, complete healing and provision for Miriam, speed recovery, good health and strength for Dex. Eric DC, salamat Lord sa mga blessings na binibigay mo sa pamilya ni Eric. Palagi ikaw on time ang answer prayer mo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa buhay ni Eric, sa mga blessings na tinatanggap niya sa araw-araw, Panginoon. At tubayan niyo po siya at ang kanyang buong pamilya. Ganun po si Beth Espiritu Candelaria. Prayer for Gina Santa Ana, who is in Japan for the 1-year missionary internship. May God's safety, protection, victory, and success be upon her, her friend Lydia, as they do their mission in Japan. Palahan niyo po, Panginoon, si Beth Espiritu Candelaria sa kanyang buhay, Panginoon. Ganun din si Anilisa, Panginoon, alam niyo po ang mga pagsubok na pinagdadaanan niya ngayon. Nagkakatiwala po niya sa iyo, Panginoon. Hindi niyo po, Panginoon, ang samot dalangin ni Anilisa sa mga pagsubok na kanyang pinagdaraanan, Panginoon. Meron kang plano sa kanya, Panginoon. Nawa ay mangyari, Panginoon, ang iyong kalooban, Panginoon. Sapagkat ang kalooban mo, Panginoon, ay siyang pinakamabuti sa lahat. Salamat, Panginoon. Salamat sa lahat-lahat. In Jesus we pray. Amen. Amen. Tuloy po namin nilalapit sa iyo ang prayer request. Ayan. Lord, yung pangungunan po sa lahat ng OBS leaders, magkaroon ng courage, patuloy sa mga binuksan na OBS, magkaroon ng commitment at compassion sa mga inaabot. Ganun din, makatapos ng T4 training, batch 4. Lord, ito po ang patuloy na sumama dito sa aming mga OBS leaders, aming OBS team. Patuloy na pangunguna mo po ang maranasan nila, yung pagkilos mo sa kanilang buhay, pangunguna ng Holy Spirit. Ganun din yung pag-iingat sa lahat ng church planters at established churches. Wisdom sa pagtuturo at pangunguna sa mga homegrown leaders. Lord, samahan mo po ang bawat church planters, yung mga churches, Panginoon, na naitayo na. Wisdom, Panginoon, para sa kanila. At higit sa lahat, Lord, maranasan nila palagi yung protection mo, ganun din po yung provision mo sa lahat po ng kanilang needs. Ganun din, nilalapit namin sa iyo yung prayer request ni Sherry Espiritu Clarin. Nagpapasalamat siya sa biyaya ni Lord na na-meet and greet nila kahapon sina Ate Tess at Kuya Nick Janil sa OBS sa Monte Vista. Naka-fellowship din nila si Nanay Lucia at dinideclare niya ang kabutihan at katapatan ng Diyos. Lord, salamat po sa pagsama mo kina Sherry dito sa kanilang naging fellowship, dito sa kanilang pakikipagkita kina Ate Tess at Kuya Nick. Salamat po, Lord, dahil alam po namin na gagamitin mo po ang aming church para sa pag-abot at magkakaroon din po ng OBS dito sa Monte Vista. Salamat, Lord, sa pangalan ni Jesus. Bumasa po tayo sandali sa Pilipos
4:6. Ito po ang nasasabi. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anuman. Sa halip, panalangin ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan, magpasalamat kayo sa Kanya. Ilalapit ko po ang prayer ni Jason Cruz na gabayan po sila sa mga desisyon na kanilang gagawin, magbukas ng bagong hanap buhay maging sa bawat pamilya sa TMCC, pagpapala sa mga hanap buhay at trabaho. Nilalapit ko rin po si Ate Mayet, maka-attend lahat ng OBS leaders, church plant leaders at established church teams sa Kirugma Evaluation mula July 4 to 8. Nilalapit ko rin po si Los Biminda Mejorada. Panalangin po sa kagalingan at kalakasan para kay Luz Milian Igne. Lord, maranasan po nila ang kapayapaan ng kanilang kaisipan at kaligayahan ng maranasan niya. In Jesus' name. Nilalapit ko rin po si Pastor Glenn. Salamat po, Panginoon, sa pinagpalang Father's Day celebration ng Men on Fire, lalo na sa mga baguhan na nakadalo. To God be the glory. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa mga prayer na ito, Lord, sa patuloy na paggabay, sa patuloy na paglago ng mga OBS team, mga cell leaders, at nabay makadalo po sila sa evaluation na gagawin sa July 4 to July 8. At ang prayer po ni Luz Biminda tungkol sa kagalingan at kalakasan na pinanalangin nila kay Luz Milian Igne, at ang pasasalamat po ni Pastor Glenn sa nakaraang Men on Fire na kung saan marami pong mga katatayan ang nagsidalo, at nagpapasalamat po kami, Panginoon, at kami po ay nagkaroon ng matagumpay na Men on Fire last Monday. Salamat po. Last Tuesday po pala. Salamat po. In Jesus' name, Amen. Okay, patuloy po tayo manalangin sa Panginoon. Sa oras na ito, Panginoon, ay nilalapit namin si Jonalyn Colliantes, our nonobal. Dalangin, praying para sa kanyang asawa, naway okay na po siya sa kanyang nararamdaman sa katawan. Tuloy-tuloy na gumaling para sa kanyang asawa na si Bong. Pagalingin niyo po, Panginoon, ano bang nararamdaman na asawa ni Jonalyn, Panginoon, na si Bong. At nalapit na rin po, Panginoon, si Lorna Parpan Mauricio. Maraming salamat po, Lord, sa blessings na ipinagkaloob niyo po sa kanilang anak na PWD, na bigyan po ng 10 kilo bigas. Salamat po sa 34 na taon na po anak niya sa buhay na nagkaloob niyo sa special na anak ni Dina Mauricio at si Sherry Espiritu Clary. Healing para sa pinsan niya na sa Ivy Kate na confined sa ospital dahil sa symptoms ng food poisoning. Bayan niyo po, Panginoon, guidance and peace of mind kay Ate Donna na magbabantay sa kanya sa ospital. Gabayan niyo po, Panginoon, ang iyong banal na espiritu ang babantay. Ganun din po, Panginoon, sa Ivy Kate na confined sa ospital. Samahan niyo po, Panginoon, ang iyong banal na espiritu. Gabayan niyo po sila, Panginoon. In Jesus we pray. Amen. Amen. Lord, patuloy din po namin nilalapit sa iyo itong panalangin ni Erhenel Seranilia Estacio. Lord, always praying sa kanyang family, sa patuloy pong pagprotekta at paglalayo sa anumang kapahamakan at anumang uri ng sakit. Paggabay at pagtulos sa kanila at kung ano-ano
yung nararapat na gagawin na naayon sa iyong kalooban. Salamat, Lord, sa puso ni Erhenel, doon sa kanyang family, ng kanyang pinapanalangin, yung proteksyon, pag-iingat, paglalayo sa mga sakit, at yung along-lalo na yung paggabay at pagtuturo kung ano ang nararapat na gawin. Kung ano po yung naayon sa iyong kalooban. Lord, patuloy kang mangusap sa buhay at sa puso ng kanyang pamilya. Ganun din at bibigay ng maayos na kalusugan at paghipo sa kanya sa kanilang karamdaman, pagbibigay ng mga biyaya sa kanila. Patuloy niyong pagtulong sa pag-aaral ng kanyang mga anak. Bigyan mo po sila ng katalinuhan at karunungan. Kami din yung patawad sa mga pagkakasala at pagkakamali at pagkukulang. Lord, ikaw po ang kumilos sa puso ni Ernesto. Kaya po niya ito na ilalapit sa iyo dahil alam niya, Lord, na ikaw ang tutugon, ikaw po ang kumilos sa buhay niya at maging sa kanyang pamilya. Salamat, Lord. Ito po ang aking pangalan sa pangalan ni Jesus. Lord, muli nilalapit po rin namin ngayon ang prayer ni Brother Vincent. Papasalamat po siya sa katapatan ng Panginoon at kadakilaan sa kanilang buong pamilya o Panginoong kong Diyos. Prayer din po ni Maria Gracia Agravante Lopez, praying para sa ubo at sore eyes ng anak niyang si Queenie Esther. At pagkalooban ng karunungan ng 4 kong mga estudyante. Nilalapit ko rin po muli si Pastor Glenn na ang prayer po niya ay makapag-establish ng mga outreach ministry para makaabot sa mga youth upang makaiwas sa mga krimen at mga kapahamakan. Nilalapit ko rin po si Mary Joy Nilo, praying na tuluyang pagaling, naway mawala na po lahat ng kanyang karamdaman ngayon. Ubo, sipon, lagnat at pananakit ng lalamunan. Lord, narinig niyo po ang mga panalangin magmula po kay Vincent, Lord, na nagpapasalamat po sa faithfulness niyo sa kanilang buong pamilya, O Lord God, at ang mga panalangin po ng kagalingan ni Maria Gracia Lopez, o Panginoong Diyos, at pagbibigay po ng talino sa kanyang 4 na estudyante, O Lord God. Sa prayer din po ni Pastor Glenn na makatulong po sa mga youth upang makaiwas po sa mga hindi magagandang mga pangyayari na sa kapaligiran. Ang prayer din po ni Joy Nilo, Lord, ang kagalingan po na kanyang ang maranasan niya po upang mawala na po ang kanyang nararamdaman na ubo, sipon, lagnat at pananakit po ng kanyang lalamunan, Lord. Lord, complete healing po para kay Joy Nilo, Lord. Muli, Lord, salamat po. In Jesus' name, Amen. Lord God, sa oras na ito, Panginoon, dinggin niyo po, Panginoon, ang pagpapasalamat ni Daisy Simon sa lahat ng blessings na nagkakalob niyo po sa kanya at sa kanyang buong pamilya, Panginoon. At siya po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa lahat ng pagpapalad, biyaya mo, Panginoon. Lord na Paurisya, Panginoon, ay nagpapasalamat sa kagalingan po at ng karamdaman at sakit nila Carol, Carmen, Marcaida, Panginoon. Patuloy na kagalingan, Panginoon, ang pagkaloob niyo po kay Carol, Carmen at Marcaida. Ganun din po, Panginoon, ang panalangin ni Vincent Barbella ay patuloy na paglagong espiritual sa Damayan Church Planting at sa lahat ng OBS na pinupuntahan ng inyong lingkod na si Vincent. Pagpalaan niyo po, Panginoon, ang buhay ni Vincent sa kanyang ministry, Panginoon. Bigyan niyo po siya, Panginoon, kalakasan ng kalusugan, kalakasan ng isip, karunungan, Panginoon. At ipagkaloob niyo po sa kanya, Panginoon, ang lahat ng kanyang pangangailangan upang
Masunod po, Panginoon, ang iyong kalooban. Ganun din po, Panginoon, si Len Mendiola. Nadalangin po niya, Panginoon, ang kanyang pamilya, Panginoon. Ang lahat ng karamdaman, ganun po sa financial na pangangailangan. Nagalingan po, Panginoon, kay Lawrence, Panginoon. Tingin niyo po, Panginoon, ang kanilang sasalamat at ang kanilang kahilingan, Panginoon, lalo na sa kanilang mga karamdaman, Panginoon. In Jesus we pray. Amen. Amen. Dalangin para kay Sherry Clarin, praying for Maricar, Tina, and Doc Beng na ilayo ni Lord sa lahat ng kapahamakan at karamdaman, maging yung kanilang mga families. Asking for God's grace para sa tuloy-tuloy na obvious fellowship nila tuwing Friday. Lord, nilalapit namin sa iyo ang dalangin ito. Unang-una yung pag-iingat po dito sa mga nabanggit na pangalan, yung pagsama mo po sa bawat isa, at ganun din yung biyaya mo, yung pagsama mo dito sa OBS Fellowship nila tuwing Friday. Lord, ikaw po ang manguna sa gawain ito. Ang iyong Holy Spirit, Panginoon, ang siyang gabay at manguna sa OBS ito. Ano din yung prayer request ni Lorna Parpan Mauricio, praying for healing kay Cecil Olaso, Kanene Francisco, May Pashabak, Ate Sabe, Esther Pulay, Maricar Mauricio. Lord, alam mo po kung ano ang mga karamdaman ng mga taong ito. Kami, Panginoon, ay nakikisa na ipagkaloob po yung kagalingan sa mga taong ito sa pangalan. Panalangin din para kay Danilo Carnal, praying na naway magkaroon na ng panibagong trabaho ang kanyang asawa na si Sheila, provision sa pag-aaral sa Pershing College ng bunso nilang anak na si Dan Elton. Yes, Lord, opo ang magkaloob, magbigay ng opportunity para kay Sheila na magkaroon ng bagong trabaho at kaisa kami, Panginoon, sa panalangin ng provision para po dun sa pag-aaral. Lord, lahat ng ito ay aming pong nilalapit sa iyo sa pangalan ng Panginoon Jesus. Tayo po ay bumasa po sandali sa Mark 11:24. Kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayong natanggap ninyo yun at matatanggap nga ninyo yun. Pagkakataong to, Lord, nilalapit ko ang prayer ni Christine Balye. Papasalamat po siya sa lahat ng blessings ng kanyang na natanggap ng kanyang pamilya. Sa katatapos lang po ng 18th birthday ni Alexa, patuloy na pag-iingat sa kanilang pagpunta at pag-uwi galing sa Batangas, sa provision sa bawat isa sa kanila, sa kalakasan at kagalingan ng mga may karamdaman o Panginoon. Sa mga tao na ginagamit mo, nadalaw yan ang pagpapala mo para sa katagumpayan ng event na ito. Lord, nadinig niyo po ang panalangin ni Christine Balyo, Lord, na pasasalamat sa mga katugunan na pinagkaloob mo po sa kanila, provision, pag-iingat, O Lord God, at kalakasan, Lord. Kaya ang prayer din po ni Jason Cruz, salamat po, Lord, sa kalakasan, pag-iingat, at sa lahat ng pagpapala na binibigay mo sa pagbibigay namin kayo po sa humahawak sa aming buhay. Huwag po kaming bibitawan. Lord, nilalapit namin ang panalangin na ni Jason, ng pasasalamat, Lord, sa mga kalakasan at blessings na binibigay mo po sa pamilya. Ang buhay po na patuloy na kanila pong pinangahawakan sa pangunguna niyo, Panginoong pong Diyos. Salamat po sa blessings na patuloy mong pinagkakaloob sa family ni Jason Cruz. Salamat po, Panginoon. In Jesus' mighty name, Amen. Panginoon, patuloy po kaming
Dalangin sa iyo, Panginoon. Digin niyo po, Panginoon, ang panalangin ni Beth Espiritu Candelaria sa kanyang pamilya Candelaria, Panginoon, and Ronquillos, that God will always keep us safe and protected, be it at work, at school, or at home. Keep us always safe and always be guided by the Holy Spirit. Gabayan niyo po, Panginoon, ang pamilya ni Beth Candelaria, Panginoon. Samahan niyo po sila, Panginoon, at ilayo po, Panginoon, sa lahat ng masama. At ilapit niyo po, Panginoon, sa iyong pag-iingat ang kanilang buong pamilya, Panginoon. Dalangin po niya na praying also for a mighty touch of Jesus, our Savior, for our unsaved loved ones. Ganun din po, Panginoon, nilalapit namin si Lorna Parpang Mauricio. Dinadangin po para sa nalalapit na panganganak ng anak niya na si Donna. Mag-normal deliver po siya at maging healthy po silang mag-ina. Guidance, protection, and provision sa kanyang pamilya, Panginoon. Ibayan niyo po, Panginoon, si Donna sa kanyang panganganak, Panginoon. Samahan niyo po, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu at maging malusog po, Panginoon, ang baby nila at ganun po, Panginoon, si Donna, Panginoon. Pagkabay mo, Panginoon, ang pagkaloob niyo po, Panginoon, sa kay Donna, Panginoon, at sa kanilang baby, Panginoon. Dinadalangin po namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus na ating Panginoon at tagapagligtas. In Jesus' name, Amen. Amen. Sa ating patuloy na paglapit sa Panginoon, hayaan niyo po nang basahin ko ang 1 John 5:14 hanggang 15. Ito pong sinasabi. This is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to His will, He hears us. And if we know that He hears us, whatever we ask, we know that we have what we ask of Him. Salamat, Panginoon, sa iyong salita. Diadalangin namin, Panginoon, si Daisy Simon. Dalangin niya na naway mabenta na yung kotse ng kanyang anak na si Christian upang makabili na sila ng bagong sasakyan. Lord, ikaw po ang magpala dito sa dalangin na ito ni Daisy. Ganun din kay Rose Balite. Lord, gabayan mo po ang kanyang apo na si Rico Michael. Pagbuhin mo po ang attitude. Mag-aaral siya ng mabuti at sumunod sa mga pangaral. Lord, ikaw po ang humipo sa batang ito. Hindi po namin alam kung ilang taon na siya, pero kaya mo pong abutin, Panginoon, ang puso nito si Rico. Ganun din, salamat sa pagpaprovide sa mga financial blessings sa kanila. Purihin ka, Lord. Prayer request din ni Vincent. Panginoon, naway magpadaloy ka po ng katalingan ni Baby George Marpiran na ngayon ay nasa Taytay Docks na may infection sa kanyang silid. Lord, ito po ang nakakaalam ng kondisyon ng batang ito. Kaisa kami sa panalangin na anumang infection ito, we pray, Lord, na iyong mapagpalang kamay ang humipo at kagalingan sa batang ito, lumaki po na maayos, palakasin mo po ang kanyang katawan, ganoon din ang kanyang resistensya. Panalangin para kay Rose Ann Espiritu. We praise you, Lord, for the birthday of Olivia and Nikki. May they grow in the knowledge and wisdom of Jesus Christ. Yes, Lord, kasama kami sa panalangin ito na ikaw po ang magpapala sa buhay ni Olivia at Nikki, ang iyong paggabay, patnubay, at pangunguna sa kanilang buhay. Salamat po, Lord, sa lahat ng panalangin ito. Pangalan ni Jesus. Lord, sa pagkakataong to, nilalapit ko naman po si Ate Armin. Salvation for my unsaved loved ones. Deliverance from bad vices, idolatry, homosexuality, at sa lahat ng mga bagay na hindi nakalulugod kay Lord. Kasipagan sa pagdalong
pagdalo ng ibang member ng Shepherd's Flock, Alive in Faith, Antioch's Sunday School at Spiritual Growth for all of us. Lord, patuloy na maayos na kalusugan, maayos na relationship among family members, stability ng mga company kung saan nag-work ang aking mga anak, manugang at mga apo. Pagpalain mo rin, Lord, ang business at tindahan ng aking apo at anak. Lord, narinig mo po ang panalangin ni Sister Armin, Lord, yung salvation ng kanyang mga unsaved loved ones, oh Lord God. Yung deliverance po ng mga masasamang gawain, Lord, sa lahat ng mga bagay na hindi nakalulugod sa inyo, Panginoon. Pinapanalangin din po niya, Lord, na maging masipag sa pagdalo ang mga member ng Shepherd's Flock, Alive in Faith, Antioch Sunday School, at magkaroon ng spiritual growth silang lahat, oh Lord God. Good health po at good relationship among family members at stability ng mga kumpanya na kung saan po nag-work ang kanyang mga anak, manugang at apo. Blessings, Lord, sa business at tindahan ng kanyang apo at mga anak. Lord, nagpapasalamat na nananalangin po si Armin Puntod, Lord, ng katugunan sa lahat ng kanyang panalangin sa inyo. Salamat po, Panginoon. In Jesus' name, Amen. Panalangin din po ni Mayet. Salamat, Lord, sa provision, pag-iingat, kalakasan sa araw-araw, Lord. Prayer din po ni Elsie De Leon Pabro. Praying for fast recovery ng Maichong Eli. Prayer din po ni Carmen Caliso. Gabayan kami ni Lord sa araw-araw. Huwag mo kaming pababayaan, pati mga kapatid ko, Lord, at bigyan mo kami ng kapayapaan at pinansyal. Prayer din po ni Benji Evelyn Cruz. Salamat sa pagpapagaling ng hospital mo ng hospital ang anak kong si Carlo na nakaranas ng mataas na lagnat at nakalabas na siya. Thank you, Lord. Panalangin din po muli ni Benji. Salamat sa binibigay mo sa mga anak ko sa kanilang mga trabaho at gabay sa paggabay sa kanilang pagtatrabaho, Lord God. Narinig niyo po, Lord, ang mga panalangin, Lord, lalo na po ni Mayet, sa mga provisions at patuloy na protection at kalakasan sa kanila araw-araw, Lord. Yung panalangin po ni Elsie, recovery po ng kanyang tiyong Ellie. Ang patuloy na paggabay, ng dalangin po ni Carmen, wag niyo po silang pababayaan ng mga kapatid, bigyan sila ng kapayapaan at financial blessings, O Lord. Prayer din po ni Evelyn po na pagpapagaling sa anak niyang na hospital na si Carlo, nagkaroon ng mataas na lagnat at nakalabas na po siya. Thank you, Lord. At salamat sa mga trabaho na binibigay niyo po sa kanila. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng biyaya at pagpapalang ito. In Jesus' mighty name, Amen. Panginoon, patuloy namin nilalapit sa iyo. Ito prayer request ni Sherry Clarin. Hiling niya yung patuloy na pagsama ng Panginoon sa mga anak niya araw-araw, sa biyahe at sa kanilang internship. Praying na ipagluyon mo, Lord, yung pag-aaral hanggang sa makatapos sila. Lord, Panginoon, ikaw po ang patuloy na dito sa panalangin nito ni Sherry para sa kanyang mga anak, yung pag-iingat at ganoon din yung provision sa kanilang pag-aaral. Praying them for strength, healing, and mental clarity sa kanyang mami. Salamat din kay Lord sa pag-aalaga niya kay mami at iwan business.
Lord, ikaw po ang umawak at sumama sa Sherry. Patuloy namin dalangin yung pag-ingat mo po, yung kagalingan, at ganun din yung pagbibigay ng tiyaga doon sa mga sa nag-aalaga sa mga bibig. Pray then for the Lord to bless sources of income at pagkalooban po siya ng additional source. Lord, ikaw po ang source ng lahat. Kaya alam po namin, Lord, ay pagkakalubog po ayon sa iyong kalooban. Prayer request din para kay Mayet, praying for the salvation of relatives, friends, and neighbors. Yes, Lord, salamat po sa puso ni Mayet, dun sa kanyang mga relatives, mga friends, sa kanyang neighbors, yung concern niya, lalo na po sa salvation ng Lord, kaysa po kami, langit na kami rin po, Panginoon, ang mga relatives at kaibigan na hindi pa nakakakilala sa iyo. Alam po namin, Lord, na ikaw po ang pipilos sa buhay ng bawat isa. Salamat, Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen. Lord, pagkakataon to, nilalapit ko po ang prayer po ni Lucinda Parks. Papasalamat po siya, Lord, sa panibagong taon na binigay mo po sa kapatid niyang si Lailani Parcon. Patuloy mo po siyang pagpalain, bigyan mo po siya ng good health. Papasalamat po siya sa buhay niya na nagsisilbing provider at helper ng buong family. Nilalapit ko rin po si Jackie Lou Salameda. Nananalangin po siya na mag-normal na po ang kanyang blood sugar at HbA1c para makapagpagawa ng dentures provision sa mga gastusin. Nilalapit ko rin po si Christine C. Bali, Lord. Panalangin po sa CLC family and OBS spiritual growth, deeper relationship kay God, patuloy na makasunod sa daily readings at kasikasigan sa pagdalo ng aming weekly fellowship. Kagalingan sa mga karamdaman at kalakasan sa aming paminsan-minsan na pananamlay sa aming faith. Lord, narinig mo ang panalangin ni Lucinda Parks, Lord. Nagpapasalamat po siya, Lord, sa panibagong buhay na binigay mo po sa kanyang kapatid na si Lailani Parcon, Lord. At patuloy na pagpapala na magkaroon po ng patuloy na kalakasan. Salamat po sa buhay nila, O Lord God. Yung prayer po ni Jackie Lou, Lord, pagiging normal ang kanyang blood sugar, Lord, para makapagpagawa na po siya ng denture at provision po. Prayer din po ni Christine Bali, Lord, sa kanilang CLC family and OBS spiritual growth, deeper relationship po kay Lord, sa iyo, Panginoon, at patuloy na makasunod sa kanilang daily reading, sa patuloy na pagdalo sa kanilang weekly fellowship. Lord, salamat din po sa kagalingan sa mga karamdaman na nararanasan at sa pananamlay po ng kanilang faith, O Lord. Lord, tulungan mo po si Christine Bali, Lord, na mapagtagumpayan ang kanyang mga panalangin na to, O Lord God, sa pangunguna mo. Salamat, Panginoon. In Jesus' name, Amen. Panginoon Diyos, sa oras ito, dinggin niyo po, Panginoon, si Richard. Hilain, guidance, and safety all the time for her and at sa kanyang daughter at loved ones, Panginoon. Praying for good health, blessings for her and my family, especially her mom, Ning. Ganun din po, Panginoon, si Arvin Pontud. Praying para sa Habakuk team, preparation nila para sa performance sa darating na July. Pagpalain niyo po at ingatan, Panginoon, si Ate Army sa kanyang ministry, Panginoon.
Salamat po, Panginoon, sa kanyang buhay. Pagsunod sa iyong kalooban, Panginoon. Ganun din po si Rosana Gonzaga, Panginoon. Nagpapasalamat siya sa iyo, Panginoon, sa araw-araw at pag-iingat, paggabay sa maayos na kalusugan at sa lahat po ng provision. Nadalangin po niya, Panginoon, kagalingan ng lahat ng mga may karamdaman at provision para sa kanilang mga pangangailangan at patuloy na paglagong espiritual ng Alive in Faith at Shepherd, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa buhay ni Sana Gonzaga, Panginoon. Salamat, Panginoon. Bigyan niyo po, Panginoon, ang kanyang samot dalangin at pasasalamat, Panginoon. In Jesus' name, Amen. Amen. Panalangin para kay Bendy Evelyn Cruz. Lord, sa iyo po kami humihingi ng tulong sa kanyang apo, nag-aaral sa pamilya na nasa dorm. Ikaw po mag-ingat sa kanyang pag-isa doon sa kanyang room. Lord, tinitiwala po namin sa iyo yung kanyang apo. Hiling po namin, Panginoon, yung protection para sa kanyang apo doon sa kanyang dorm. Panalangin din para kay Christine Valle, praying for spiritual breakthrough and continuous healing sa brother-in-law niya na si John Valle, Tita Elvira Roque, Inay Millanes, Mary Anbon, Judy Alubino, Diana Pulgar, Jeremy Balisa, James McKinney, Milagros Valle. Lord, alam mo po kung ano ang mga karamdaman ng mga taong to. Kami po ay nakikiisa ng iyong humihiling ng kagalingan para sa mga karamdaman ng mga tao. Ganun din, kagalingan sa kumari niya na si Cecil Olaso, kapitbahay niya na si Eileen Francisco. Lord, dalangin namin, Lord, yung patuloy na mapakabot mo sa mga taong ito. Ang kagalingan po, ang aming pahihiling. Lord, ganun din yung spiritual breakthrough doon sa kanyang sa mga pangalan na naibanggit ni Christine. Ito po ang bilos sa puso nila. Nawa, Lord, yung pagdinig nila sa iyong salita, kumilos, Panginoon, sa po ito sa kanilang buhay. Panalangin din para kay Robby Millanes Caballero. Lord, panalangin para magkaroon ng personal relationship sa inyo ang Millanes family. Lord, abutin mo po ang pamilyang ito. Ikaw po ang patuloy na magpakahayag sa kanila. Ang iyong salita na kanila pong naririnig, ihayag sa kanila ay kumilos, maranasan nila, Panginoon, yung salvation sa buong pamilya po. Lord, salamat po sa pangalan ni Jesus. Lord, sa pagkakataon ko, nilalapit ko po si Pastor Lorna Umbaw. Panalangin po niya na mabiyayaan ng anak sila Romel at Charmel. Si Mary Ann Cruz naman po, ang panalangin po niya sa kanyang sister-in-law, Mahal Diriba Cruz, on her upcoming birthday this Monday. Panalangin din po ni Christine Valle. Panalangin po niya para kay Keith. Naway negative po siya sa dengue. Daluyan mo po siya ng agarang kagalingan sa kanyang karamdaman upang makapasok na po siya. I-provide mo po ang kanyang pang-laboratory. Dalangin din po ni Rosana Gonzaga. Panalangin para sa lahat ng mag-aaral, pag-iingat, paggabay ng Panginoon sa kanilang pag-aaral. Salvation po for unsaved loved ones. Lord, narinig mo po ang panalangin ni Lorna Umbaw, Lord, na magkaroon na po ng supling sila Romel at Charmel. Lord, ikaw po ang magbibigay sa mag-asawang ito, Lord, ng biyayang anak. Si Mary Ann Cruz, Lord, panalangin po na maging ang nalalapit na karawan ng kanyang sister-in-law na si Mahal Diriba Cruz. Itong darating na Lunes, O Lord God, panalangin po ni Christine, naway na maging
negative ang result ng dengue at daluyan mo po ng agarang kagalingan ng kanyang karamdaman. At i-provide mo po ang kanyang mga gastusin na pang-laboratory. Sa prayer din po ni Rosana, Lord, na pag-iingat sa lahat ng mag-aaral, O Lord, sa kanilang pagpasok, O Lord God, paggabay niyo po, Panginoon, sa lahat ng mag-aaral na ito. At salvation po sa lahat na po hindi pa po saved na kanyang mga mahal sa buhay, O Lord God. Salamat po, Lord, sa mga panalangin ng mga kapatiran ito, O Lord God. In Jesus' mighty name, Amen. Sa oras na ito, Panginoon, ay nagpapasalamat po, Panginoon, si Sinaida Monbanwa Rovira. Lord, salamat po sa pag-iingat at gabay sa kanyang anak at manugang at mga apo ni Sinaida Monpurna. Mapasok po sa work at sa school. Salamat po sa blessings, Lord. Praying para sa kapayapaan ng ating bansa. Naway magkaisa na po ang mga namumuno sa amin, Lord, at patuloy na kagalingan sa kanyang karamdaman, Panginoon. Pagalingin niyo po, Panginoon, ano man ang karamdaman ni Sinaida, Panginoon. Kayo po ang aming pinagkakatiwalaan, Panginoon. Ikaw po ang tunay na manggagamot, Panginoon, at wala na pong higit na manggagamot kundi ikaw lamang po, Lord. Pagalingin niyo po, Panginoon, ang lahat na may karamdaman sa oras na ito, Panginoon. Ganoon din po, Panginoon, si Jackie Luz Alameda. Prayers po sa pag-opening ng kanyang tindahan, Panginoon. Vision po sa araw-araw at gastusin. Pambayad po ng bills. Pambili po ng gamot sa kanya at patuloy na kagalingan po. Praying for the salvations of loved ones. Praying, Lord, for her daughter, Juliana. Naway muli pong makasama siya sa pagsamba tuwing Sunday service. Bayan niyo po, Panginoon, ang kanyang anak na si Julian. Naway makasama po niya sa Sunday service. In Jesus' mighty name. Amen. 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 Thank you so much po sa ating mga prayer leads, Kuya Noni, Kuya Bong, at Kuya Larry. Salamat sa Panginoon sa buhay nyo. At nakita po natin, marami pong pinadalang mga prayer requests, pero hindi rin may tatanggi. Marami din ang praise items, no? Kaya makikita natin dito na tumutugon ang ating buhay na Panginoon at buhay na Diyos. Kaya wag po tayong magsasawa na patuloy tayong manalangin. At salamat po sa mga nag-participate po dito sa ating gawain ngayong gabi. Ang dalangin namin na napagpala po ang bawat isa sa inyo. At sa ating pong announcement, sumpo sa mga prayer request, praise item naman na hindi pa rin nabasa kanina, wag po tayo mag-alala. Ito po ay patuloy na ipinapanalangin ng ating mga intercessors. Sa ating pong announcement, tithes and offerings, at naka-flash po sa screen natin yung mga pwede nating padalhan ng ating mga tithes and offering, GCash, and bank accounts. Yan. Sa ating every Sunday pa rin, mga kapatid, patuloy nating ipag-imbita, ipanyaya ang ating every Sunday worship service. 8:00 po ito ng umaga. Sabay po nito ang ating The Messiah Kids. So kung meron po kayong mga pamangkin, apo, or anyone na maliit po sa inyong tahanan, ay isama po natin upang sila rin po ay mapagpala sa ating The Messiah Kids. At ang ating pong gaganapin ngayong mid-year
worship, 7 days worship, prayer and fasting. So, sa bawat isa po na nakaabot po ng ating programa ngayong gabi, kayo po ay iniimbitahan ngayong darating na July 6 to 12. Again, July 6 to 12 po ito. Nightly gathering po natin ito sa ating, I think, David Hall. sanctuary. David Hall. Sa David Hall. O, basta po, attend po tayo at ah, nakakapagpala po itong gawain na to at marami po tayong imbitahan. 7 p.m. po iyon. Start po siya lagi every 7 p.m. At ang ating pong patuloy na gawain gabi-gabi, ito po every Wednesday, ang Power of Prayer kasi naniniwala tayo ay may power ang pananalangin. Kaya patuloy po natin itong daluhan upang makaranas o maranasan natin ang dakilang kapangyarihan ng ating Diyos na buhay sa ating sama-samang pananalangin. At dahil dyan, tayo po ngayon ay pangungunahan na ng ating, o kung meron po ako na-miss na announcement, wala naman siguro. Anyway, thank you so much po again sa bawat isa at tawagin ko po ang ating Pastor Glenn upang tayo po ay pangunahan din sa ating pangwakas na panalangin. Pastor Glenn? Okay, magandang gabi po muli sa bawat isa. Isang paglilinaw po lang bago tayo magpatuloy sa pananalangin. Kanina po ay may nabanggit na ang karamdaman ang sanhi ng ating mga kasalanan, ano? So lilinawin po natin 'yon. Nang likhain ng Diyos ang tao, tayo po ay walang karamdaman. Pero nung pumasok po yung kasalanan, yun po ang dahilan kaya pumasok din ang kalamidad sa buhay ng tao at saka ang mga karamdaman. Pero directly speaking, meron pong sinasabi din ng Bible na minsan natanong ang Panginoon, ito po ba kasalanan ng kanya o ng kanyang mga magulang? Tatandaan niyo ba yun? At ang sabi ng Panginoon, hindi. Yan ay upang ipahayag ang kaluwalhatian ng Diyos. So lilinawin po natin, generally speaking, masasabi natin dahil pumasok ang kasalanan sa sangkatauhan, lahat tayo ay posibleng magkaroon ng karamdaman. Pero doon po sa ating mga karamdaman, hindi po necessarily na yan ay bunga ng sarili nating kasalanan agad. So kahit minsan wala kang nagawang kasalanan, pero dahil ang demonyo tinira ka o dahil pinahintulutan ng Lord na magkaroon ng karamdaman para maluwalhati siya, yun po ay katuroan ng Biblia. Okay? Tayo po ay manalangin sa ating pagwawakas. Aming Panginoon, kami po ay muling nagpapasalamat sa panahon na kami po ay nagkatipon sa pananalangin. Salamat, Lord, nadama namin ang pagsama mo, pagdamay mo ng iyong banal na Espiritu. Naniniwala kami, Lord, na itong lahat ng panalangin na ito ay narinig mo at kami ay umaasa na ikaw ay Diyos na tumutugon. Salamat sa kagalingan ng mga sakit. Salamat sa provision mo sa lahat ng pangangailangan. Salamat, Panginoon, sa mga taong naidalangin po namin na mailapit sa iyo. At pati na ang aming bansang ito, amin pong ikinakatiwala sa iyo. Lord, kahuli-hulihan ang dalangin namin. Nawa po ang kalooban mo ang maganap. Your kingdom come, your will be done. At Lord, paggang kalooban mo ang natupad at naganap sa aming buhay, yun po ang pinakamabuting bagay sa bawat isa sa amin. At ganun din sa aming pamilya, ganun din sa aming iglesia, ganun din sa aming bansa. Muli, ang lahat ng papurit pasasalamat sa iyo po namin binibigay sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. 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 Thank you so much Tayo ng po. Panginoon. Pastor God Glenn, bless sa everyone. God Thank bless you. pray all. at thank you po sa ating tech team sa pangunguna po ni Ate Amor Malyari, Ate Mai, at Ate Sherry, at gayon din po ang ating director, si Chairman Romy. Thank you so much po sa buhay nyo. At gayon din po sa ating prayer leads, Kuya Larry, Kuya Bong, Kuya Noni, at of course ang ating Senior Pastor Glenn Cruz. Salamat po sa Panginoon sa buhay ng bawat isa. Patuloy po tayong manalangin, bagamat natapos ang ating gawain, pero hindi po napuputol ang ating pananalangin sa bawat isa.
Salamat po at God bless po. Salamat See you din. next Power of Prayer. God God bless bless everyone. you. God bless everyone. Thank you.